Mahirap talagang ibalik ang tiwala kapag nalaman mo na niloko ka na ng iyong asawa. Ikaw, naranasan mo na bang masaktan ng iyong taong minamahal? Bumawi ka ba sa kanyang ginawa o pinatawad mo na lang siya? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Masayang masaya talaga ang lalaking si Aljur nang ikasal siya sa babae na matagal na niyang hinahangaan. Handa niyang gawin ang lahat ng bagay para kay Janela upang matupad niya ang kanyang mga pangako. Janela, ipinapangako ko sa iyo na kahit dumaan pa ang maraming taon ay ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Hindi kita lolokohin at ibibigay ko sa iyo ang buhay na pinapangarap mo. Naluluhang sabi ni Aljur. Masayang masaya naman ang babae nang dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Ganon din naman ako sa iyo. Hindi kita lolokohin at pangakong magiging mabuti akong asawa sa iyo. Nakangiting sagot ni Janela. Lumipas sa mga buwan ay kung ano-anong diskarte na lamang ang pinapasok ng lalaki. Hindi man ito tapos sa kanyang pag-aaral, ngunit nang dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asawa, ay nagagawa niya ang mga bagay na may hirap para sa iba. Hindi na nito nararamdaman ang kanyang pagod dahil nagiging masaya naman siya sa tuwing na ibibigay niya ang mga pangangailangan ni Janela. Tuwing Lunes hanggang Biyernes ay nagtatrabaho si Aljur sa isang kumpanya bilang isang factory worker at tuwing Sabado at Linggo naman ay nagtitinda siya ng taho sa kanilang bayan. Walang balak na magpahinga ang lalaki dahil mataas ang kanyang mga pangarap. Nag-iipon din siya ng pera dahil gusto ni Aljur na magkaroon ng tindahan ng damit. Maraming naiisip na negosyo ang lalaki dahil gusto nito na maging isang mayaman. Naiisip ni Aljur na isang araw ay maipapasyal niya sa iba't ibang bansa ang kanyang asawa kasama ang kanilang magiging anak. Pero ang hindi alam ni Aljur ay unti-unting nabubura ang pagmamahal ni Janela sa kanya. Para bang hindi nakokontento ang babae sa buhay na meron sila. Nang dahil doon ay wala sa isip ni Janela na magkaroon sila ng anak ni Aljur. Isang araw nga ay kinausap ni Janela ang kanyang asawa. Sinabi nito na wag na muna silang bumuo dahil wala pa naman silang sapat na pera. Aljur, pasensya ka na kung hindi pa ako handa na magkaroon ng anak. Alam mo naman na hindi pa sasapat ang kinikita mong pera. Baka hindi lang natin siya mabigyan ng maayos na buhay. Pakunwaring sabi ni Janela. Naiintindihan ko mahal, pero ginagawa ko naman ang lahat para maging maayos ang ating buhay. Siguro, 2 taon na lamang ay matutupad ko na ang pangarap ko na magkaroon ng sariling tindahan ng damit. Nakangiting sagot ni Aljur. Patuloy sa pagkayod ang binata habang nasa bahay lamang ang babae. Wala itong ibang pinagkakaabalan sa buhay kundi ang manood lamang ng mga pelikula. Sa tuwing uuwi ang lalaki sa bahay ay bago pa lamang ito magluluto ng hapunan. Lumipas ang mga buwan ay nagsasawa na talaga si Janela sa kanyang asawa. Hindi lang maamin ni Janela sapagkat ayaw niya na mapag-usapan sila ng kanilang mga kapitbahay kung sakaling makipaghiwalay siya kay Aljur. Nakakainis talaga. Hindi naman ito ang pinapangarap kong buhay eh. Ayaw ko namang mabuhay ng mahirap. Ipinangako naman kasi sa akin ni Aljur na magiging mayaman kami pero ano ba to? Ganitong buhay lang ba ang may paparanas niya sa akin? Dismayadong sabi ni Janela sa kanyang sarili. Habang gamit-gamit ni Janela ang kanyang telepono ay nakakita siya ng isang dating app. Sinubukan itong gamitin ni Janela at doon ay nakakilala siya ng iba't ibang mga kalalakihan. Habang nasa trabaho si Aljur ay ito ang pinagkakaabalahan ng babae. Dito nakilala ni Janela ang lalaking si Paulo. Guwapo, mayaman, at higit sa lahat ay magaling sa pambobola. Agad nakuha ng lalaki ang loob ni Janela, kaya halos sa pangaraw-araw ay nagkakausap ang dalawa. Janela, hindi ka ba talaga natatakot na baka mahuli tayo ng iyong asawa? Sayang naman kasi, naunahan pa niya ako sa'yo. Maganda ka pa man din. Natatawang sabi ni Paulo sa telepono. At bakit naman ako matatakot? Hindi naman niya malalaman, di ba? Pati palaging wala dito sa bahay ang asawa ko. Lunes hanggang Linggo ay wala siyang tigil sa pagtatrabaho. Natatawang sabi ni Janela. Hanggang sa isang araw ay napagdesisyonan na ng dalawa
na magkita sa personal. Habang nagtatrabaho si Aljur, ay pasikretong umaalis ng bahay si Janela. Sinasagot naman ni Paulo ang lahat ng kanilang mga gastusin. Saglit silang nagkikita at walang kaalam-alam si Aljur na niloloko na pala siya ng kanyang asawa. Pagod na pagod ang lalaki sa kanyang pagtatrabaho, ngunit ang iniisip pa rin niya ay ang kanyang asawa. Habang naglalakad pa uwi si Aljur ay bumili muna ito ng paboritong ulam ni Janela. Di akong magugustuhan to ni Janela. Magiging masaya siya dito sa ipapasalubong ko sa kanya. Nakangiting sabi ni Aljur sa kanyang sarili. Ngunit sa pag-uwi ng lalaki sa kanilang inuupahang bahay ay wala pa doon ang kanyang asawa. Kalahating oras ang lumipas ay nakauwi na rin si Janela. Mahal, saan ka naman pumunta? Kanina pa kitang hinihintay. Ibinili nga pala kita ng paborito mong ulam. Nakangiting sabi ni Aljur. Wala, nagpahangin lang ako sa labas. Salamat. Malamig na sagot ni Janela. Nang dahil doon ay biglang nanibago ang lalaki sa sagot ng babae. Para bang hindi man lang ito naging masaya. Agad na pumunta si Janela sa kanyang kwarto para magpahinga. Hindi man lang nito pinansin ang pasalubong na ulam ng kanyang asawa. Ang totoo kasi niyan ay kumain sila sa labas ni Paulo, kaya hindi siya nakakaramdam ng gutom. Ano kayang problema ni Janela? May nagawa ba akong hindi maganda sa kanya? Nagtatakang tanong ni Aljur. Sa paglipas pa ng mga buwan ay nag-iba ang turing ng babae sa lalaki. Madalas sigawan ni Janela si Aljur sa tuwing may simpleng bagay silang hindi pagkakaintindihan. Pero kahit na ganoon ay si Aljur pa rin ang humihingi ng paumanhin kahit ang babae naman talaga ang merong kasalanan. Isang araw ay nakabili ng segunda manong motorsiklo si Aljur. Ito ang ginagamit niya para hindi na siya mahirapan sa pagpasok sa kanyang trabaho. Bigla naman siyang nilapitan ng kanilang isang kapitbahay para sabihin ang palaging pag-alis ni Janela sa kanilang inuupahang bahay. Pare, wala naman akong balak na manira ng relasyon, pero alam mo ba na palaging umaalis ang asawa mo sa tuwing wala ka? May masama akong kutob, pero mas mabuti pa na ikaw na mismo ang magtanong sa kanya. Kinakabahang sabi ni Jobert. Nang dahil doon ay nagtataka si Aljur nang dahil sa sinabi ng kanilang kapitbahay. Wala naman kasing nababanggit sa kanya si Janela na palagi itong umaalis. Wala naman itong sinasabi na meron itong pinupuntahan. Salamat pare. Alam ko na ang ibig mong sabihin. Pero hindi naman siguro ako para lokohin ni Janela. Ginagawa ko naman ang lahat para sa kanya. Sagot ni Aljur. Isang araw ay nagawa ng makapagpatayo ng lalaki ng isang negosyo. Itanayo niya ito sa kabilang bayan dahil ayaw niya muna itong ipaalam sa kanyang asawa. Isang araw ay walang pasok si Aljur pero hindi niya ito sinabi kay Janela. Inaasikaso ng lalaki ang kanyang bagong tayong tindahan ng damit at maaga rin siyang umuwi sa kanilang bahay. Pero nalaman ni Aljur na totoo nga ang sinasabi ni Jobert. Wala naman kasi sa kanilang bahay ang kanyang asawa. Malakas ang kutob ng lalaki na may hindi na magandang ginagawa si Janela sa kanya. Nag-isip siya ng paraan kung paano niya malalaman kung ano ba talaga ang ginagawa ng babae at kung bakit ba palagi itong umaalis ng bahay. Isang linggo pa ang lumipas ay agad na gumanda ang negosyo ni Aljur at ipinapaasikaso muna niya ito sa kanyang isang tauhan. Naisipan ni Aljur na magpanggap na hindi nakakakita nang dahil sa isang aksidente. Kinausap niya ang isa sa kanyang kaibigan na magkunwari din sa kanyang gagawing pagpapanggap. Maya-maya lamang ay nakauwi na si Janela. Anong nangyari kay Aljur? At bakit may benda siya sa kanyang mga mata? Nagtatakang tanong ng babae. Paano naman kasi? Aksidenteng natapunan ng kemikal ang kanyang mga mata. Hindi pa daw malalaman kung kailan siya makakakita. Sinamahan ko lang siya sa ospital at hinatid ko siya dito sa inyong bahay. Sagot ni Carlo. Pagkatapos noon ay umalis na ang lalaki. Pero imbis na malungkot si Janela ay para bang naging masaya pa ito sa nangyari sa kanyang asawa. Malaya na niyang magagawa ang kanyang mga plano sa buhay at wala nang magiging sagabal sa kanilang dalawa ni Paulo. Kinabukasan ng madaling araw ay maagang bumangon si Janela dahil nasa harapan ng bahay ang isang kotse na sinasakyan ni Paulo. Masayang masaya si Janela sa kanyang ginagawa
sapagkat mayaman ang lalaking ito. Matutupad na niya ang kanyang mga pangarap sa buhay at mabibili na niya ang kanyang mga gustong bilhin. Alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang patutunguhan kung sakaling manatili pa siya sa buhay ni Aljur. Ang hindi alam ni Janela ay nakakakita talaga ang lalaki. Huling-huli ni Aljur na sumakay sa isang kotse ang kanyang asawa at nakita niya ang isang lalaki na hinalikan pa ito sa labi. Walang nagawa si Aljur kundi ang umiyak. Gamit ang kanyang motorsiklo ay sinundan niya si Janela. Napasuntok na lamang ito sa hangin nang makita niya na pumasok sa isang motel ang dalawa. Umuwi si Aljur na parang lumulutang ang pakiramdam. Balak na niyang aminin sa kanyang asawa na nagpapanggap lamang siyang hindi nakakakita at alam niya ang lahat ng ginagawa nitong panluloko sa kanya. Lumipas sa maghapon ay nakauwi na ang kanyang asawa. "Matagal mo na ba itong ginagawa sa akin?" Maikling tanong ni Aljur. Gulat na gulat naman si Janela nang makita nito na nakatingin sa kanya ang kanyang asawa. Nang dahil doon ay wala itong ibang nagawa kundi aminin na ang kanyang ginagawang panluloko sa lalaki. "Oo, tama ka. Matagal na akong nakikipagkita sa kanya. Nagawa mo pa talagang magpanggap para lamang mahuli ako. Aljur naman, tigilan na natin ang kalokohang ito. Alam naman natin na wala talaga akong magandang kinabukasan sa'yo." Inis na sagot ni Janela. Pagkatapos noon ay biglang nakaramdam ng pagsusuka ang babae. Bago maghiwalay ang dalawa ay nalaman ni Janela na nabuntis siya ni Paulo. Alam naman agad nila na hindi si Aljur ang ama dahil wala namang nangyayari sa kanilang dalawa. Lumipas ang mga taon ay walang ibang pinagkakaabalahan si Aljur kundi ang kanyang negosyo na tindahan ng damit. Dito niya ibinuhos ang sakit na kanyang mga naranasan. Samantalang walang ibang nagawa si Janela kundi ang pakisamahan si Paulo. Nahihirapan na siyang makipaghiwalay sa lalaki dahil may anak na silang dalawa. Nalaman ni Janela na hindi pala talaga mayaman si Paulo dahil isa pala itong driver sa mayamang pamilya. Ang ginagamit pala nitong sasakyan na pangsundo sa kanya ay hindi pala talaga sa binata. Nakuha lamang siya nito sa matitinik na salita, ngunit hindi naman pala totoo na marami itong pera. Sa ngayon ay naging mayaman na si Aljur at kung saan-saang bayan na siya nakapagpatayo ng kanyang mga negosyo. Dumami ang kanyang mga customer lalo na sa online. Biglang bumuhos ang grasya sa kanyang buhay kaya agad siyang nakapagpatayo ng isang malaking bahay. Higit sa lahat ay nakabili na rin siya ng kanyang sariling sasakyan. Isang araw ay mayroong isang mayamang mag-asawa ang makikipagsosyo sa negosyo ni Aljur. Alam ng lalaki na mas lalong lalaki at uunlad ang kanyang negosyo kung sakaling pumayag siya sa alok ng mga ito. "Mr. Montes, pumapayag na po ako na makipagsosyo sa inyo. May tiwala po ako sa inyo na mas mapapaganda niyo po ang aking negosyo," nakangiting sabi ni Aljur. Nang dahil doon ay inanyayahan ng mayamang lalaki si Aljur na bumisita sa kanilang bahay. Gulat na gulat naman ang lalaki nang makita niya ang kanyang dating asawa at kasama nito si Paulo, pati na rin ang anak ng dalawa. Naging katulong doon si Janela at ito pa ang naghain ng kape sa kanya. Sobrang laking pagsisisi ni Janela sapagkat niloko niya ang kanyang asawa. Kung naging matapat lang sana siya, edi sana ay mayaman din siya. "Sir, ito na po ang inyong kape," nakayukong sabi ni Janela. Tumangot ang lamang si Aljur. Hindi na nito gusto pang balikan si Janela sa kabila ng ginawa nito sa kanya. Simula noon ay laking pagsisisi ni Janela sapagkat naloko siya ni Paulo. Ito pala ang patutunguhan ng kanyang buhay sa lalaking pinili niya. Higit sa lahat ay babaero ang lalaking si Paulo. Kung sino-sinong babae pala ang kinikita nito. "Sinayang ko pala ang lalaki na nagmahal sa akin ng tapat. Sinayang ko ang lalaki na halos ialay na ang sariling buhay para lamang gumanda ang aking buhay," malungkot na sabi ni Janela sa kanyang sarili. Simula noon ay hanggang tingin na lamang si Janela kay Aljur. Wala na siyang magawa pa at kung minsan ay napapanood niya rin ito sa TV na ini-interview sa mga sikat na palabas. Ang dating lalaki na isang mahirap na ngayon ay marami ng negosyo.
Isang araw ay tuluyan ng naayos ang mga papeles ng kanilang paghihiwalay. Nakahanap na rin si Aljur ng bagong babae na kanyang pag-aalayan ng buhay. Ang babae na walang ibang ginawa kundi ang suportahan siya sa kanyang mga ginagawa. Isang babaeng tapat na kung saan ay nag-aalala sa kanya sa tuwing siya ay nahihirapan. Lumipas ang mga taon ay naging masaya na si Aljur. Alam niya sa kanyang sarili na ang lahat ng ito ay deserve niya dahil kahit na kailan ay hindi niya naisipang gumawa ng masama at hindi niya nagagawa na manloko ng asawa. Maging kontento ka sa iyong asawa. Dapat bago mo siya pakasalan ay alam mong matatanggap mo siya sa hirap at ginhawa. Iba ang tamad na mahirap sa mahirap na nagsisikap. Ang taong may pangarap ay may magandang hinaharap. Tandaan mo na dapat hindi mo niloloko ang iyong asawa. Dapat mo siyang suportahan sa lahat ng pagkakataon. Hindi yung maghahanap ka ng iba dahil nakakaramdam ka ng pagkasawa sa kanya. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli mga Kahuana Tales, ay maraming salamat po at God bless us all.